Balita sa labas ng bansa, naging madugo ang pagtatapos ng magkahiwalay na hostage-taking crisis sa Paris, France. Pinapurihan naman ni US President Barack Obama ang French government dahil sa agarang aksyong ito upang matapos ang mga naturang standoff. Ang mga detalye mula kay Benj Bondok. 7 ang patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng hostage sa Kapitolyo ng Paris sa France. Matapos masukol sa kanilang pinagtatago ang warehouse, nasawi ang magkapatid na suspect na sina Sheriff at Said Kouachi matapos makipagbarilan sa mga pulis na tumutugi sa kanila. Nailigtas naman ng mga otoridad ang kanilang bihag. Ang magkapatid ang responsable sa pamamaril sa tanggapan ng Charlie Hebdo magazine sa lungsod nitong Miyerkules na ikinasawi ng 12 individual. Nauna nang sumuko sa mga otoridad ang ikatlong suspect sa krimen na si Hamid Murad. Hindi pa rin tukoy kung ano ang kaugnayan niya sa mga napatay na salarin. Base sa mga inisyal na ulat, may kaugnayan sa teroristang grupong Al-Qaeda ang magkapatid na suspect. Nagsanay pa di umano ang mga ito kasama ang mga miyembro ng grupo sa Yemen. Sa isang hiwalay na insidente, patay rin ang gunman na si Amedy Coulibaly na nang hostage sa isang supermarket sa lungsod. 4 sa 5 hostage na hawak ng suspect rin ang napatay. Hindi pa tukoy sa kasalukuyan ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Tinutugis na rin ng mga otoridad ang isang babaeng nagngangalang Hayat Boumediene na itinuturong kasabwat ni Coulibaly sa krimen. Agad na kinondena ni French President François Hollande ang naturang pag-atake. Dito nanawagan siya sa mga mamamayang Pranses na maging alerto at magkaisa laban sa terorismo. Sinuportahan ito ni US President Barack Obama. Dito pinapurihan niya ang mga otoridad sa France kasunod ng agarang pagtatapos ng mga naturang standoff. Patuloy na kinukumpirma ng Paris Police kung may kaugnayan si Coulibaly sa magkapatid na Kouachi. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang mga residente ng lungsod na kumukondena sa serye ng mga insidente ng karahasan na anilay banta sa malayang pamamahayag. Una nang kinondena ng iba pang mga bansa kabilang ang Pilipinas ang naturang insidente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.